Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba na ang unang pinuno ng kamiling ay si Don Vicente Galsim, pero siya ay hindi nag-iisa? Si Don Vicente Galsim ang ating kauna-unahang gobernadorsilyo. Subalit sa likod niya ay may mga lider na humubog sa ating bayan sa loob ng mahigit 60 taon. Mula nang maging ganap na bayan ng Kamiling noong 1838 hanggang sa sumiklab ang revolusyon, 38 iba pang gobernadorsilyo ang sumunod sa kanya. Sa loob ng mahigit 60 taon, 1838 to 1898, bawat isa sa kanila ay nanumpang mamuno sa ating bayan sa ilalim ng Espanya, na may hawak ng pampulitika, panghukuman at pangkabuhayang kapangyarihan. Noong mga panahong iyon, ang mga gobernadorsilyo ay galing sa prinsipalya, ang piling angkang Filipino na pinagkakatiwalaan ng Espanya. Sila ang mayayaman, ang may pinag-aralan at ang may kakayahang mamuno. Ang bawat gobernadorsilyo ay may tungkulin: mangolekta ng buwis, magpatupad ng batas, mag-organisa ng polo y serbisyos sa pilitang paggawa, at mag-alaga ng sensus, ang tala ng bawat mamamayan ng bayan. 1 taon lamang ang termino ng isang gobernadorsilyo sa ilalim ng lumang batas. Ngunit sa bandang huli ng ika-19 na siglo, ito ay pinalawig sa 2 taon, sapat na oras upang magawa ang makabuluhang pagbabago. Sa kabila ng maikling termino, bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng marka sa ating bayan. Sa lupa, sa batas, at sa komunidad. Hindi lahat ay naitala, ngunit lahat ay may bahagi sa paglago ng Kamiling. Ang isa sa pinakamahalagang tungkulin nila ay ang pagpapanatili ng senso, ang talaan ng bawat pamilya, manggagawa at magsasaka sa Kamiling. Sila ang nag-atas ng mga tulay at kalsada, nagpatayo ng tribunal, munisipyo, at tiniyak na ang simbahan ay mapapanatili at mapapangangalagaan. Sila ang tagapag-ugnay sa pagitan ng kolonyal na pamahalaan at ng mga ordinaryong mamamayan. Isang posisyong puno ng responsibilidad, ngunit madalas ding puno ng panganib. Kapag naghigpit ang Espanya sa buwis, sa kanila unang nagagalit ang mga tao. Kapag dumating ang mga tulisan, sa kanila inaasahan ang proteksyon. Ang pamumuno sa isang bayan sa panahon ng Espanya ay tahimik na pakikibaka. Isang araw ay kasama mo ang mga praile, kinabukasan ay ipinagtatanggol mo ang iyong kababayan. Sa kabila ng kanilang sakripisyo, iilan lamang sa kanilang mga pangalan ang naitala. Karamihan sa kanila ay nakalimutan na ng panahon. Walang rebulto, walang museo, walang kalye. Ngunit sa bawat lumang dokumento, sa bawat sipi ng kasaysayan, makikita ang mga pangalang nagbigay pundasyon sa ating bayan sa ilalim ng mahigpit na sistemang kolonyal. Hindi sila perpekto. Sila ay bahagi ng sistemang kolonyal, ngunit sila ay mga Pilipinong namuhay at nagtrabaho para sa kanilang kapwa Pilipino sa abot ng kanilang makakaya. Ang 38 na gobernadorsilyo na ito ay hindi nag-iisa. Katulong nila ang mga kabesa de barangay, ang mga pinuno ng 61 barangay ng Kamiling na kumakatawan sa bawat nayon. Kasama rin nila ang mga alguasil, ang mga tagapagpatupad ng batas na nagpapanatili ng kaayusan sa plaza, sa palengke at sa tribunal. Kapag may nagawang pagkakamali ang isang gobernadorsilyo, maaari siyang masuspindi. Kapag mahusay siya, maaari siyang muling mahalal. Ang ganitong sistema ay nagbigay ng tuwirang pagkakataon para sa pananagutan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umangat ang Kamiling mula sa isang maliit na baryo tungo sa isang organisadong bayan, salamat sa dedikasyon ng mga serial leader na ito. Ang kanilang patuloy na pamumuno, kahit na limitado ng Espanya, ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng sariling identidad ang Kamiling, isang bayang handa ng tumayo sa sarili nitong mga paa. Noong 1894, isa sa mga huling gobernadorsilyo ay si Don Felipe Cabugsa. Siya ang naging unang pinuno ng Santa Ignacia nang humiwalay ito sa Kamiling noong 1875.
Ang 38 gobernadorsilyo na ito ay nabuhay at naglingkod sa panahon ng kolera epidemya noong 1882. Isang panahon na dumaing at namatay ang marami sa ating mga ninuno. Sila rin ang namuno noong malakas na lindol noong 1880 na yumanig sa Kamiling at gumuho sa maraming bahagi ng simbahan. Sa kabila ng lahat ng hamon, epidemya, lindol, tagtuyot at baha, ang 38 gobernadorsilyo ay nanatili. Hindi lahat ay bayani, ngunit lahat ay naglingkod sa bayan. Noong 1896, sumiklab ang Rebolusyon Filipino. Ang huling gobernadorsilyo sa ilalim ng Espanya ay si Don Jose Sabado, na naging unang presidente munisipal sa ilalim ni Aguinaldo. Sa pagdating ng mga Amerikano, ang titulong gobernadorsilyo ay napalitan ng municipal president na kalaunan ay naging mayor. Subalit ang pundasyon kanilang inilatag ay nanatili. Walang kumpletong talaan ng 38 na pangalang ito. Marami sa kanila ay naglaho sa panahon. Subalit ang kanilang diwa ay nabubuhay sa bawat lokal na halalan, sa bawat bagong lider na humaharap sa pagbabago. Kaya sa susunod na tawaging mong Kamilinyeyo ang iyong sarili, alalahanin mo ang mga taong naghari upang maglingkod. Ang 38 gobernadorsilyo na sa bawat isa ay may kontribusyon sa bayang ito. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.